Ay na po, nakaluksaw sa ni Presidente niya. Pinatiltilan na ni Pulungkin ni Baste. Oo, ay natatawa tuloy ako. Oo. Kayo ba natatawa? O hindi po kayo natawa dahil hindi nyo naintindihan yung sinabi ko ano. Okay po, para sa mga hindi po Ilocano, ito po 'yon. Ah, ayun, ano ba sa Tagalog yung pinatiltilan? Ano yun eh? Binatukan. Oo. Binatukan po ni PBBM itong si Pulong at saka si Baste. At yan naman nararapat lamang sa mga taong nawawala sa sarili o kaya ay mga nahihibang na. Ano? Mga kababayan, tama yata yung sinabi ng iba na mahirap din ang maging DDS. Mahirap din daw ang magiging DDS kasi nga po kahit alam mong mali kailangan mong maging tanga. Ganun din po. Kahit po nakapag-aral ka, kailangan mo pa rin magpakabobo. Ganyan po ang sinasabi ng iba, no? Meron pa bang naniniwala na nanalo lang si PBBM dahil po kay Sara Duterte? Kayo po ba naniniwala dyan? Ang unang sagot natin dyan, bakit nanalo si Digong sa pagkapangulo? Nanalo po yan si Duterte sa pagkapangulo dahil po dyan kay Amy Marcos. Si Amy kasi ang isa sa mga kumumbinsi dito kay Digong para tumakbo sa pagkapangulo. At sa mga panahong yon, sino ba ang mga Duterte? Tanong lamang, sino ba ang mga Duterte noong mga panahong yon? Hindi ba? Mga alikabok pa lamang yan sa Davao eh. Kilala lang sila sa mismong Davao City. Kung magkaganon, paano nanalo? Hindi naman po lingid sa kaalaman po ng marami na noon pa man din ay mayroon na po or existing na po yung mga Marcos loyalist. Dahil marami po ang nagtiwala at nagmahal po dito kay Apulacay, si Makoy. Si former President Ferdinand Marcos Sr. At dahil nga po sa strong endorsement ni Amy Marcos noon, kaya binoto siya ng mga loyalista. Yan po ang katotohanan dyan. So ngayon, alam nyo na po. Tapos ngayon sasabihin ng mga ito, nanalo lang daw si Bongbong Marcos dahil kay Sara. Mukha nyo. Ito, ang sagot po ni PBBM sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Pulong. Ito po ang sinabi ng Pangulo. Ito ang sabi po ng Pangulo Hindi nyo pagmamayari ang Pilipinas para sabihing nanalo ako dahil sa kapatid mo. Kayo-kayo ang sumama sa akin dahil alam nyo, matunog ang apelyido ng aking ama, ex-President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Binoto ako ng tao dahil gusto ako ng tao. Binoto ako ng tao dahil Marcos ang apelyido ko, hindi Duterte. Paya ka. Tama yan. Binoto ng tao si Pangulong Marcos dahil po sa pangalang Marcos at saka hindi lang sa pangalang Marcos kundi si PBBM naman naging senador at talagang nakilala na po siya ng gusto ng tao at alam po nila na maganda po ang mga vision ni PBBM ngayon para po sa pagpapaganda sa Pilipinas. Pero bakit daw mas malaki ang nakuhang boto ni Sara kaysa kay Bongbong? Napakasimple lang po yan. Ang paliwanag po dyan mga kababayan ay ganito. Kandidatong presidente si BBM at nakadikit si Sara Duterte bilang vice presidente. Di ba? Naging solid ang boto ng mga Marcos loyalist sa kanya. Yan ang katotohanan. Samantalang mga Duterte supporters hindi bumoto kay PBBM noon. Hindi nyo alam yan. Bakit? Paano iboboto si BBM ng mga DDS? Di ba noong panahon pa lamang ng kampanya, binibira na siya ni Digong? Di ba? Meron tayong bangag na kandidato. Meron tayong leader na mahina. Yan daw si BBM. Yan ay ilan lamang sa mga binato po ni Digong kay BBM nung araw. Ang resulta, dahil nga ayaw ni Digong kay BBM, siyempre ang mga DDS hindi na po bumoto kay BBM yan. So ano nangyari? Ilan ba ang naging boto ni BBM? Hindi ba? 31 million yata yon. At kay Sara naman ay 32 million. Ilan ang diferensya niyan? Ipagpalagay natin 1 milyon. Di ba? Yun lang ang bilang nito mga supporter ni Digong na bumoto po kay Sara.
Kasi solid ang boto ng mga Marcos loyalists. Kaya mga kababayan, mag-observe po kayo. Pansinin po ninyo, halos lahat ng mga rally ng mga ito ngayon ay kokonti na lamang ang dumadalo. Di ba? O, ayan. Malinaw, ano? Maliwanag. Tama yung sinabi ni BBM eh. Oo. Nanalo siya dahil ang kanyang apelyido ay Marcos. Oo. Dahil hindi siya Duterte. Tama. Ngayon, ito naman si Baste. Kilala niyo ba si Baste? Siya po yung mayor ng Davao City. Oo. At siya rin po yung naghamon kay Torre, kay General Torre ng ikangay suntukan. Hindi naman sumipot. Oo, itong si Baste po kasi ay nagsabi na pag siya daw ang nahalal bilang Pangulo ng bansa, hindi Pangulo ng asosasyon. Pag siya daw ang nahalal bilang Pangulo, hindi daw niya ihahalin tulad sa administrasyon ngayon na puro korupsyon. Yan ang sinabi po ni Baste, na pinamumunuan daw po ni BBM. Talaga naman itong si Baste, ano? May pangarap din pala magpresidente. Yang Davao nga, hindi mapangasiwaan. Oo, hindi mapangalagaan ng gusto eh. Hanggang ngayon, marami pa rin nahuhuling droga dyan. 51 billion ang flood control budget. Palyado. Kaya yon, lagi pa rin binabaha ang Davao. Si BBM, binulgar ang korupsyon. Samantalang si Digong, binulgar nga lang. Pero pinabayaan. Kasi wala nga daw siyang magagawa dyan eh. Ang klaseng presidente ito. Tapos ngayon, sasabihin ni Baste na puro korupsyon sa administrasyon ni BBM. Mismong si Digong umamin, nagnakaw. Nagnakaw siya ng konti. Pero naubos na nga daw eh. Naubos na. Kasi konti lang naman eh. Konti lang yung ninakaw niya kaya naubos na kaagad. Pero kita nyo naman kung magbayad sila ng ng abogado sa ICC. 1.5 million a month. Grabe ano. Mahigit siyang taon na yan ha. Mahigit siyang taon na yan. Ilan ba yon? 1.5 times 12. Kayo na bahala. Mahina tayo sa mathematics eh. Okay, sige. Tuloy natin. Kailan ba nagsimula si Diskaya? Yan ang tanong eh. Kailan ba nagsimula itong si Saldico? Di ba 2016 pa? Hanggang 2022. Yan. Wala pa sa posisyon noon si PBBM. Ha? Tandaan po ninyo yan, mga DDS. Wala pa si PBBM sa posisyon. Yung mga panahon na yan. Ha? At ang sabi po ni PBBM, wala sa isip natin noon na may ganitong iskandal until I expose them. Dahil 2022 to 2024 ko nakita ang ugat ng mga nakaraang corruption na yan. Tapos, sasabihin nila ako pa ang mastermind? Kalukuhan. Kung nga naman ano. Kung sino pa yung nagbulgar at nagpaimbestiga ng corruption, siya pa ang tinuturong mastermind. Kalukuhan naman yan. Kung di pa nga binulgar ni PBBM yan eh, baka said na yung yung pondo ng bayan. Abay, hindi lang 1 milyon yan. Hindi lang 2 milyon, hindi lang 3 milyon po ang usapan dyan. Grabe. Mali-maletang kwarta ang ibinulsa. Kawawang bansa at ang taong bayan. Obligado tayong magbayad ng buwis ng ating pinagpawisan, tapos pupunta lamang sa kanilang bulsa. Yan. Iyak si Pedro at saka si Juan. At ayon pa nga kay Baste, lahat daw ng aligasyon sa kanilang pamilya isinisisi. Kaya hindi daw sila bibitaw sa politika. Kaya tuloy daw ang laban. Yan din ang bilin daw ni Digong sa kanya. Anong aligasyon? Di ba sila ang nag-umpisa ng aligasyon laban kay PBBM? Puro nga lang aligasyon na walang basihan eh. Samantalang ang mga pinupukol sa kanila ngayon, lalo na po kay Sara, hindi po magkakaila ang ebidensya po. Bank record, AMLAC report, COA report. Puro red flag eh, di ba? So ngayon, sino-sino ba ang mga may problema ngayon? Di ba halos lahat ng mga kaalyado ng mga ito? Sina Jinggoy. Sabihin natin, yung Magic 9, nagiging Magic 9 na kasi lilipat na naman daw yata yung isa eh. Hindi po sila nagtagumpay na pabagsakin si PBBM sa ilang beses na po nilang ginawa. Nauna po dito yung mga bangag-bangag nila, yung bangag-bangag ni Roque. Ngayon, ito naman pong 18 bagman.
Oo, sinubukan na naman po nila itong 18 bagman baka sakali. Pero sablay na naman po. Ultimong DDS, hindi po naniniwala sa kwento ng mga ito eh. Oh, kilala nyo naman si Panelo, di ba? Di ba? Si Panelo. Oh, ang sabi ni Panelo, ganito. Basahin natin. Oh, ang sabi ni Panelo, madaling sabihin yan na nagbigay kayo ng 8 maleta. Kahit gawin nyo ng 100 maleta yan. Ang tanong, totoo ba? Kaya din yung pumunta kunyari sa bahay nila Erwin na may dala kayong maleta, sabay pa picture or video. Tapos gawin yung proof. O, di ba? Yan ang sabi po ni Panelo. Hindi siya naniniwala. Oo. Hindi siya naniniwala dito sa 18 bagman na prinisenta po ni Baligod at saka ni ano ba ang pangalan nito? Si Defensor. Ginulo po ni Cayetano ang Senado tapos ngayon isisisi niya kay PBBM. Alam niyo, para sa akin, kasama yan po sa mga plano para magalit ang taong bayan sa administrasyon at tuluyang mapabagsak ang Pangulo. Di ko ba? Ngayon, mga kababayan, ang tanong ko po sa inyo, payag ba kayo na si Sara o si Baste ang susunod na Pangulo natin? Sige nga, pa-comment naman po.